kaakit-akit na dekorasyon. Isang simbolo ng pagsalubong sa buwan ng Agosto, ang buwan ng wikang pambasa ng mga Pilipino. Panahon na rin ang pagkabuhay muli ng mga larong Pinoy tulad ng palusebo, piko, patintero, tumbang preso, at ang higit sa lahat ay ang ating pambasang laro, ang sipa! Ngunit syempre, hindi mawawala ang mga salo-salo, bibingka, suman, puto bongbong, putot kutsinta, dinuguan, lechon! Ilan lamang yan sa ating paboritong Pilipinong pagkain. Subalit, ang tunay na bumubuo sa ating salusalang Pilipino ay ang pagtitipon-tipon ng ating mga mahal sa buhay na kasabay nating kumain. Kahit fishball at sagot gulaman lamang ang ating pagsasaluhan, basta't nandyan ang ating mga kamag-anak, kapamilya at kaibigan, buong-buo na ang ating pagdiriwang. Gayunpaman, sa kabila ng kaugalian ito, ano nga ba ang dahilan ng ating paggunita sa buwan ng wika? Tuwing Agosto, ginugunita ang buwan ng wika sapagkat ito ang buwan ng kapanganakan ng ama ng wikang pambasa na si Manuel L. Quezon, ika-19 ng Agosto, na nagsulong ng paggamit ng wikang Filipino. Sa kabistahang ito, isinasalingin ang paggamit ng wika na nagsisilbi bilang ating pagkakilanlan. Ang pagkakaroon ng sariling wika ay masasabing katumbas ng pagkakaroon ng sariling mga paa dahil ito ang tumatayong instrumento upang tayo magkaunawaan at magkaisa, kung saan ito ang unang hakbang patungo sa kaunlaran. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, may sasalimin dito ang kahalagahan ng paggamit ng wika sa pagtatanggol ng ating mga bayani sa ating bayan para sa ating kasarilan nating mga Pilipino. Tunay nga na mahalagang ipagdiwang natin ang buwan ng wika dahil ito ang pagkakataon natin mga Pilipino na may pagmalaki ang sariling atin. Datapwat, hindi natin maikakaila na sa pagdaan ng mga panahon ay unti-unting nababawasan ang diwa ng ating pagbunyi sa buwang ito. Dahil sa patuloy na paglaganap ng impluwensya sa atin ng iba't ibang bansa, sa larangan ng palaro at musika, sa pagkain at pananamit, at kahit sa pananalita, litaw na litaw ang bakas ng mga dayuhan. Nakalungkot mang isipin, madalas ay mas pinipili pa natin ang kultura ng mga dayuhan kaysa sa kultura ng lupang sinilangan. Subalit bilang isang mamamayang Pilipino, hindi lamang natin tuntuning pagyabungin ang ating kultura. Sa halip, ay utang na loob na rin natin ito sa inang bayan na ating pinagmulan at kinagisnan. Kahatuwang isipin na kailangan pa natin mga Pilipino ng okasyon para lamang tangkilikin natin ang wikang Filipino. Di na ito isang tumbalik na tulad ng ngayon, ipinaglalabang pagtutol sa batas ukol sa pagtatanggal ng wikang Filipino ng asignaturang Filipino sa kurikulum ng kolehiyo. Kung tutusin, hindi naman dapat ito nangyayari. Sana, sa tuwing ginugunita natin ang buwan ng wika, ay magsilbi itong paalala sa atin na tayo'y mga Pilipino. At taas doon nating ipagmalaki ang ating sarili, ang ating wika, ang ating bayan, sa isip, sa salita at sa gawa. Sabi nga ni Gato Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa
sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning pusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala. Wikang Filipino, sa gisag ng pagka-Pilipino, ni Sarah Boydon.